Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Ngayon ipinagdiriwang natin mga kapatid ang pinakamalaking himala, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Matapos siyang pagtaksilan, hamakin at ipako sa krus, siya ay muling nabuhay. Pinatunayan na ang pagwawasak ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagong pag-asa. Alam niyo po, ang Japanese na sining ng kintsugi ay sumasalamin sa katotohanan ito. Kapag nabasag po ang isang sisidlan, sa halip na itapon ito, ginagamit ng mga artisans ang ginto o pilak upang buuin muli ito. Hindi nila tinatago ang mga lamat, kung hindi binibigyan diin. Kaya mas nagiging maganda ang bagay matapos itong mabasag. Tulad ng basag na palayok, tayo rin po ay dumaranas ng sakit, kabiguan at kasalanan. Ngunit ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ang pinakadakilang tagapagpanauli. Hindi niya tayo itinatakwil kapag tayo po ay nagkamali. Sa halip, binabago niya tayo at ginagawa tayong higit na maganda sa pamamagitan ng kaniyang biyaya. Ang walang laman na libingan ay patunay na hindi pagkawasak ang huling hantungan, kung hindi bagong buhay. Ano man ang ating pinagdadaan ng sugat, kay Jesus may kagalingan at bagong simula. Kapag hinayaan natin siyang buuin muli ang ating puso, tayo ay magliliwanag ng higit pa, tulad ng palayok na inayos ng ginto. Ngayong Pasko ng Pagkabuhay, yakapin natin ang ating nakaraan, ang ating sugat, ang ating pagkawasak. Sa mga kamay ng Diyos, ang lahat ng ito ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi tagumpay at pagbabago. Siya ay muling nabuhay. Alleluia! Amen.